Alright, nasa linya na po natin si DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, Sir Joel. Magandang umaga, Ma'am Weng. Magandang Opo. umaga, sir. Kamusta po meron ba talagang prisoner swap? Meron ba talagang palit ulo? Ano ba ang balita tungkol dyan? Wala pa namang official na hiling ang Indonesia dito sa prisoner swap, no, na napag-uusapan ng mga tao. Ito na naman isang posibilidad na nakikita natin, no, na kasi syempre ngayon ang gusto natin, pinaka gusto natin mangyari ay mauwi ng madalian si Mayor Alice Guo. So ano lang naman to, no, isang posibilidad na wala pa namang official na hiling. So sa ngayon tingin ko masyadong maaga pa pag-usapan to. Pero kung sakali pong hilingin, bibigay po yun ng gobyerno natin. Hindi ko alam, ano, wala na sa level ko ang usapan na yan. Basta ngayon lang kami nakikipag-ugnayan sa PNP, nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya na upang maatim yung ating hangad, no, na madaling mauwi si Mayor Alice Guo. Ano po ang legal basis ng prisoner swap, Yusek? Ito naman, kumbaga, ano lang to kasi may mga undesirable aliens sa kanya-kanyang mga bansa, pwedeng i-deport ito, no, sa kanilang pinanggalingan, no, sa kanilang bansa man, ano. Yun yung may mangyayari kay Mayor Alice Guo, no, na gusto natin ituring siyang undesirable alien ng Indonesia, tulad sa ginawa nila kay Sheila at kay Cassandra Ong, at madali ang ibalik sa Pilipinas. Sa kabilang panig naman, itong hiling ng Indonesia, ang pasehan dyan ay isang red notice. Kasi alam ko may outstanding warrant of arrest tong si Haas sa kanila, at may red notice sila, kaya dinampot dito si Haas ng Bureau of Immigration. Pero huwag natin pangunahan, ano? Sa ngayon, umaasa pa rin tayo na madali ang mauwi si Mayor Alice Guo. O nga po, yun ang balita namin, pinakauling balita namin galing kay Jan Consulta. Binabanggit ni Jan na kung wala daw Weng na na aberya, baka daw mamayang hapon. Yes, baka daw mamayang hapon mapauwi na itong si Alice Guo. Pero okay lang ba, Yusek, na malaman namin ng sirkumstansya nitong pagkaka-aresto natin kay Johan? Itong si Gregor Johan Haas ay most wanted na drug suspect po ito sa Indonesia. Sinasabing miyembro daw po ito ng Sinaloa Drug Cartel. Sino ba ang nag-request po ng red notice nito sa Interpol? Ang Indonesia ba o ang Australian government? Ang Indonesian government. Dahil alam ko may Indonesian kaso. government, okay. May mga kaso hinaharap ng si Haas sa Indonesia. Parang drug trafficking yata, kung di ko nagkakamali. Okay, kung siya po ay nakakulong saan? Alam ko naka-detain sa BI kung di sa Bikutan, baka sa ibang detention facility. Okay, sa immigration. Kung halimbawa deklarado siyang illegal alien, kung i-deport siya, diretso ba ng Australia o diretso ng Indonesia because of the red notice? Yun, depende sa basehan, ano? Kasi again, wag pinapangunahan natin ang Yes kwento, po. ha. Pero kung sakaling turing natin siyang illegal alien, deportation sa yan, sa Australia yan. Yes. Pero kung bigyan natin yung hiling ng Indonesia dun sa red notice, sa Indonesia siya. Sa Okay. Indonesia natin ibibigay. Alright. Anong pinakahuling development po dun sa ating team dyan po sa Indonesia? Yusek, may balita ba kayo? Nagpadala kami ng mga taga-BI tsaka NBI, no, upang magsuporta. Pero PNP naman ang lead. Kasi counterparts naman nila sa Indonesia ang may hawak kay Mayor Guo. So sila ang kumbaga, sila ang parang mano natin doon sa Indonesia. May coordination po yung DOJ team na pinadala sa Indonesia with that group ni na Secretary Abalos at PNP Chief? Sa alam ko, meron coordination. Oo, kasi baka mamaya magkaroon ng kalituhan ng coordination with the Indonesian government. Wala naman pong ganon. Wala yan. Tsaka kami naman, ang instructions naman ni Secretary dito sa BI tsaka sa NBI ay talagang suporta lang. Ang talagang lead dito ay ang PNP at si Secretary Abalos. Pagdating po ng Pilipinas ni Alice Guo, saan po ang diretsyo nito? Madaming pwede mangyari, no? Pero sunod lang, ang huling narinig ko mula sa pulis ay papadala nila sa Senado, no? Kaya lang, madami namang options dito, no? Kasi pwede natin gawin yung ginawa kay Sheila at kay Cassandra. Pag uwi dito ay warrantless arrest, idaan sa inquest sa mga maaaring kasong criminal sa kanila dahil sa kanilang pag-ibang bansa, no? So madami tayong options. Ang maganda lang doon dahil nangyari na ng 2 weeks ago, no? Alam na namin, kami mga iba-ibang kawani ng pamahalaan kung anong gagawin. Okay, pero yung kanyang mga kaso ni Mayor Guo, ni dating Mayor Guo, wala pa pong na-issuehan ng warrant of arrest, hindi po ba? Wala pang warrant, pero sa alam ko malapit na malabas yung desisyon, yung resolution dito sa qualified trafficking in persons case. Pumaasa kami na na pabor naman sa pamahalaan to, no? So abangan na lang natin. Resolution meaning nasa prosecutors level pa lang po ito ngayon. Prosecutors level, pero kung sakaling pabor sa atin to, masasampahan siya ng kaso ng qualified trafficking in persons at madadala na sa korte. Bailable po yun? Ang qualified hindi available. Yun, hindi qualified. Okay. Ganito, Yusek, kahapon binanggit ni Presidente
hindi lang daw tatanggalin, kundi sasampahan pa ng kaso Yes, no? oo. Yung mga involved sa pagpapatakas dito po kay Mayor Alice Go. Kamusta na po ba yung ginagawang investigasyon po dyan ng Department of Justice? Tumatakbo naman, no? Kaya lang yun, yung mga taong talagang hinihinala. Si Secretary, sa kanya lang niya iniiwan yun, no? Hindi umaabot sa amin yung mga pangalan na pag-usapan nila ni Presidente. Pero kami naman dito, tuloy lang sa pag-imbestiga sa mga iba pang maaaring madawit. Mhm. Yung issue tungkol sa immigration, nabanggit din ni Secretary kahapon, Weng. Hindi lang pala yung pastillas pala, hindi lang pala import 'yon, pwede export. Aba, kita mo yun. Oh, pero mo, may pinapapasok silang Chinese dito. Oo, Meron din sila pinapalabas. pinapalabas na Chinese. Oo. So, as sinasabi ni Secretary, ginagawa talaga ng immigration, yung mga tiwaling tauhan po ng immigration. Nabanggit din niya si Commissioner Tansinko, parang hindi na raw sila nag-uusap. Ano bang lagay nitong DOJ considering na nasa ilalim po ninyo ang Bureau of Immigration? Hindi ko alam kung anong kalagayan diyan, labas na yan sa pay grade ko, no? Above my head na yan, Hindi ko na kayo ilalagay sa hot seat. Baka hot water Yusek, seat. salamat. Pero ito na lang, Yusek. Pero nagkakaroon po na masusing investigasyon sa immigration ngayon. Kaugnay Meron po naman. nito, considering na mismo si Justice Secretary Rimulya ang nagsabi na tuloy ang pastillas scam sa loob po ng immigration. Tinitinan naman natin yan, no? Nakakalungkot nga. Kahit naman dami namang matino sa immigration, karamihan matino, may mga masamang itlog dyan, na hindi naman kahit pa paano tinitinan pa rin namin yan, Kaya hindi naman katama kayo, no? Sa ilalim ng DOJ ang Bureau of Immigration, kami may disciplinary powers sa mga taga-BI, kaya trabaho talaga namin na bantayan sila. Bakit ba hindi malinis-linis ang immigration, Yusek? Well, madaming mga dahilan, no? Unang-una, napaka-lucrative talaga ng mga ganyang gawain. Tapos pangalawa, kawawa din yung mga taga-BI, no? Napakababa na kanilang mga sweldo. May Immigration Modernization Act na matagal nilang hinahangad, no? Pero hindi maipasa-pasa. Pero sana naman, no? May mga ibang nakakausap na may mga mambabatas na tinutulungan sila dito. Kasi kung talagang maipasa yung batas na yan at maayos yung mga organization nila, no? Kasama na din yung mga sweldo nila. Malaking tulong yan sa mga kasama natin na BI. At magkano po ba sweldo sa immigration? Mababa. Alam ko, hindi ko alam yung exact na sweldo, pero yung mga salary grades nila, napakababa, no? Kumpara sa mga piskal, sa mga PAW. Nasa 15 lang ata kung hindi ako nagkakamali. Sabi ni Dana Sandoval, parang ganun lang, mababa. Kasi Mas wala yung batas pang nila. OT. Yung batas nila. Dito mo yung batas nila, Commonwealth Act pa. Oh my God. Panahon pa ng mga Amerikano. Yung charter ng immigration? Yes, yung 613. Commonwealth Act goodness. 613. Diyos ko, mga kapuso. Anyway, sige, baka namin yun. Pero anong balita nyo kay Wesley Go? Wesley Go, tama. Wesley Go, nasa na ho ba siya ngayon? Pabago-bago. Yung huling ulat sa amin, sabi na sa Hong Kong, pero ngayon lumalabas, hindi pa pala konfirmado yung balitang yun, So kami, umaasa na lang kami sa BI tsaka sa ibang mga alagad ng batas upang bigay sa amin ng latest kay Wesley Go. Yung Pero nakasama ba siya ni Alice Go sa Indonesia? Alam ko may panahon na nagsama sila pero naghiwa-hiwalay. Pero walang information kung lumabas na siya ng Indonesia. Yung huli sa akin yung Hong Kong pero mukhang Hindi totoo. hindi pala accurate yan. Yung dalawa lang ba hinahanap natin, si Wesley tsaka si Alice, yung mga magulang ba, hindi ba natin tatangkaing pabalikin din dito? Yung mga magulang kasama sila dun sa money laundering case, no? Tsaka may isa pang kapatid si Alice Guo na kasama din sa money laundering case. Pag umabot sa punto na makasuhan sila at umabot sa korte, ay hahanapin din yan, no? Maaari na tayo maglabas ng red notice sa kanila. Okay. Alright. O sige. Yusek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Okay. Thank you. Sige, thank you din. Thank you. Good morning. Si DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. mga kapuso. Kasi